Ang batang lalaki na si Henry ay malungkot na namumuhay kasama ang kanyang inang si Adele matapos silang iwan ng kanyang ama na sumakabilang bahay. Sinubukan siyang kumbinsihin ng ama na si Gerald na tumira kasama niya, ngunit tumanggi ang bata na iwan ang kanyang ina na labis na nalumbay pagkatapos ng divorce. Para maibsan ang kanyang kalungkutan ay inaalagaan ni Henry ang kanyang ina. Siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay at minsan ay dinidate niya ito. Gayunpaman, hindi pa rin maiwasan ni Adele na ma-depress. Isang araw habang ang dalawa ay nasa grocery, ang sugatang staff na si Frank ay lumapit kay Henry at tinanong kung maaari siyang makisakay sa kanila. Dinala siya ng bata sa kanyang ina at nag-aalangan si Adele na tulungan ang mister. Subalit nang hawakan ni Frank ang kanyang anak na tila ay nagbabantang sasaktan ito. Natakot ang ina at pumayag na tulungan siya. Nakiusap si Frank na dalhin siya sa kanilang bahay upang makapagpahinga siya ng ilang sandali, at pagdating nila ay ipinuslit ni Adele ang isang kutsilyo sa kanyang bulsa, nagbabaka sakaling kailanganin niya ito. Isiniwalat ni Frank na siya ay nakatakas mula sa bilangguan sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ikalawang palapag ng ospital. Tiniyak niya sa mag-ina na hindi niya sila sasaktan at nangako itong aalis bukas kapag dadaan na ang tren. Maya-maya ay napanood nila ang balita tungkol sa pagtakas ni Frank at nalaman nila na nagsilbi ito ng 18 taon sa bilangguan dahil sa kasong pagpatay. Nag-aalala si Henry na baka makulong sila dahil sa pagtatago nila ng isang pugante, ngunit tiniyak ni Adele na kung magtatago si Frank at aalis kaagad bukas ay hindi sila magkakaroon ng problema. Nag-aalala rin ang pugante dahil inilagay niya ang mag-ina sa kapahamakan, kaya para masigurado na hindi sila masasangkot ay kinailangan niyang etali si Adele para magmukhang kinidnap niya ang mga ito. Matapos etali ang misis ay inihanda ni Frank ang kanilang tanghalian, at nang sinusubuan na niya si Adele ay tila nag-iba ang tingin ng misis sa kanya. Pagsapit ng gabi ay kinalagan siya ni Frank at maya-maya ay natulog na ang lahat maliban kay Henry na hindi mapakali. Nag-uusap ang mga lalaki habang nag-aalmusal nang dumating si Adele na bitbit ang lubid. Giit ni Frank na hindi na ito kailangan dahil aalis na din naman siya, subalit sinabi ni Adele na holiday ngayon kaya walang dadaan na tren. Sinimulang gawin ni Frank ang mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng sahig, pagpapalit ng langis ng kotse, at pag-aayos ng hagdan at pugon. Tinuruan din niya si Henry kung paano maglaro ng baseball, isang bagay na hindi kailanman itinuro sa kanya ng kanyang ama. Habang tinatahi ni Adele ang pantalon ni Frank, dumating ang isang kapitbahay na may dalang balde ng peach. Sinabihan siya ni Henry na wala sa bahay ang kanyang ina, at giit ng kapitbahay na hindi siya dapat iniiwang mag-isa dahil merong pugante na nakatakas. Pagkaalis ng lalaki ay iminungkahi ni Frank na gumawa sila ng pie mula sa mga peach na iyon. Tinuruan niya sina Adele at Henry kung paano gawin ang mga ito, at habang ginagawa nilang tatlo ang pie, napansin ni Henry na tila ay nagiging marupok na ang kanyang ina sa kanilang bisita. Habang kumakain sila ay marahang inilagay ni Frank ang kanyang kamay sa baywang ni Adele habang dahan-dahan namang ipinatong ng misis ang kanyang ulo sa dibdib ng pugante. Isang sasakyan ng pulis ang dumaan kaya nagpasya si Frank na dapat na siyang umalis, subalit sinabihan siya ni Adele na hintayin na maghilom ang kanyang tahi, at sumang-ayon naman dito si Henry. Sa gabing iyon ay doon na natulog ang pugante sa kama ng misis, at naririnig ng bata ang matinding bakbakan na nagaganap sa katabing silid. Patuloy na ginagawa ni Frank ang mga gawain ng isang ama sa bahay, at unti-unti ay nagsisimulang bumalik ang mga ngiti sa mukha ni Adele. Isang araw ay inutusan si Henry ng ina na mag-grocery, at doon ay nakilala niya si Eleanor na bagong lipat sa kanilang lugar. Pagdating niya sa bahay ay nakalimutan ni Henry na i-lock ang pinto, at ilang sandali pa ay pumasok ang kapitbahay nilang si Emily. Nataranta si Henry at nagmadaling tumakbo papunta sa kanyang ina. Nakiusap si Emily na kung maaari ay iwanan niya ang kanyang anak na si Barry sa kanila dahil may emergency siyang lakad. Nag-aalangan si Adele ngunit nagmakaawa ang kapitbahay kaya pumayag din ang misis. Dahil hindi naman nakakapagsalita si Barry ay lumabas si Frank at hinayaan niyang makita siya ng bata. Dinala niya ito sa likod bahay kung saan ay naglaro sila ng baseball, at sa mahabang panahon ay sa wakas, napuno ulit ng mga ngiti ang kanilang tahanan matapos matagpuan ng mag-ina ang lalaking matagal na nilang hinahanap-hanap. Nang gabing iyon ay ibinalitang muli ang tungkol sa pugante na tumakas, at nang dumating si Emily ay sinubukan ni Barry na sabihin sa kanyang ina ang tungkol kay Frank na nasa TV, ngunit hindi siya maintindihan nito. Nang maglaon ay narinig ni Henry si Frank at ang kanyang ina na nag-uusap tungkol sa plano nilang umalis, at giit ni Adele na hindi siya papayagan ng kanyang asawa na dalhin si Henry, na tila ay nagpapahiwatig na kailangan niyang iwan ang anak. Kinabukasan ay inutusan si Henry na pumunta sa library at mag-research kung maganda bang tumira sa Canada. Doon ay nakita niyang muli si Eleanor at ibinahagi ng batang babae na pinalayas siya ng kanyang ina para libre silang makapag-enjoy ng bago niyang kasintahan. Giit ni Henry na ganyan din ang kanyang sitwasyon, subalit naniniwala siyang hindi siya iiwan ng kanyang ina. Hindi kumbinsido si Eleanor kaya pinayuhan niya si Henry na gumawa ng paraan para maalis ang nobyo ng kanyang ina kung ayaw nitong maiwan kagaya niya. Malungkot na umuwi si Henry at napansin niya ang isang pahayagan tungkol sa $10,000 na gantimpala para sa sinumang makakapagtuntun sa tumakas na pugante. Nang gabing iyon, isinama si Henry ng ama niyang si Gerald para sa hapunan kasama ang bago niyang pamilya. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kanyang pagbibinata at kung gaano kahirap na lumaki ng walang lalaki sa bahay.
Ipinahiwatig ni Henry na meron at giit ni Gerald na gusto niya itong makilala balang araw. Pagdating ng bata sa bahay ay sinabi sa kanya ni Adele ang tungkol sa plano nilang lumipat ng Canada. Umiyak si Henry dahil iniisip niyang iiwanan siya ng mga ito, ngunit iginiit ng kanyang ina na magkasama silang aalis. Kinabukasan ay nagsimula na silang mag-impake at kalaunan ay lumabas si Henry upang makipagkita kay Eleanor. Sinabi niya rito na aalis sila bukas at nagtataka si Eleanor kung bakit sila aalis sa unang araw ng pasukan. Dahil doon ay napagtanto ng batang babae na ang nobyo ng ina ni Henry ay ang pugante. Sinabi sa kanya ni Eleanor na baka magaya sila kay Bonnie at Clyde na pinagbabaril habang tumatakas. Hinalikan niya si Henry at sinabing nakakalungkot na aalis sila samantalang nagsisimula pa lang silang mag-date. Nag-aalala si Adele sa lumalalang sugat ni Frank, kaya nagpasya siyang lumabas at bumili ng gamot. Napansin ni Frank ang kanyang pagkabalisa, kaya pinatay niya ang kotse at kinausap ang misis. Sinimulang ibahagi ni Adele na pagkatapos niyang ipanganak si Henry ay 3 beses siyang nakunan, habang ang ika-4 naman ay ipinanganak na patay na. Sinabihan siya ng doktor na hindi na siya magkakaanak at ito ang nagpalubog sa kanya sa depresyon, isang kondisyon na lumala pagkatapos siyang iwan ni Gerald. Sinabi niya kay Frank na hindi niya ito mabibigyan ng pamilya, subalit giit ng pugante na hindi na yun kailangan sapagkat nandyan na siya at si Henry. Si Frank ay dating naglingkod sa militar. Siya ay may asawa at isang anak na lalaki, subalit isang araw pagdating niya mula sa giyera, napansin niya ang pagbabago sa ugali ng kanyang misis. Madalas na itong lumalabas at iniiwan si Frank na mag-isa kasama ang kanilang sanggol. Sinundan niya ito isang gabi sa pub, at doon ay nakita niya ang misis na nakikipaglandian sa ibang lalaki. Tinanong ni Frank kung siya ba ang ama ng kanyang sanggol ngunit tinawanan lang siya ng misis. Nang malaman niya na nilunod ng misis ang sanggol sa bathtub ay nagalit ang mister at aksidente niyang natulak ang asawa, dahilan para mamatay ito. Habang naghahanda silang umalis ay nag-iwan si Henry ng liham para sa kanyang ama. Nang maglakad siya pauwi ay inalok siya ng isang pulis na ihatid, at para hindi paghinalaan si Henry ay sumama siya sa kanya. Nabigla si Adele na makitang kasama ng pulis ang kanyang anak, at nang mapansin ng opisyal ang kanilang mga gamit sa kotse ay nag-alok ito na tulungan silang ilipat ang kanilang mga gamit. Si Frank ay nagtatago lamang sa kwarto, at nang umalis na ang pulis ay sinabihan niya ang mag-ina na kailangan na nilang umalis kaagad. Pumunta sina Adele at Henry sa bangko upang i-withdraw ang kanilang pera, at habang tinatanggal ni Frank ang mga ilaw ay biglang dumating si Emily na may dalang pagkain bilang pasasalamat sa pag-alaga ni Adele sa kanyang anak. Napagtanto ni Frank na siya ay nasa panganib, at pagkuha niya ng pagkain ay umalis din kaagad ang kapitbahay. Umuwi sina Adele at Henry, at ilang sandali pa ay narinig nila ang sirena ng pulis mula sa malayo. Giit ni Adele na dapat na silang umalis, ngunit alam ni Frank na huli na ang lahat. Isinagawa niya ang kanyang naunang plano na palabasin kinidnap niya ang mag-ina para hindi sila masangkot. Matapos silang etali sa upuan ay lumabas si Frank ng bahay upang sumuko. Samantala, ang dalawa ay umiiyak habang tinatanggal ng mga pulis ang kanilang mga tali. Nang marinig nila na si Frank ay kinasuhan ng kidnapping, nagmadali sina Adele at Henry na sabihin sa prosecutor na hindi sila sinaktan ni Frank at iginiit nila na siya ay isang mabuting tao. Gayunpaman, nagbabala ang taga-usig na ang pagkubli sa isang pugante ay krimen, at maaaring maging dahilan ito upang mawala kay Adele ang kustodiya ng kanyang anak. Nadagdagan ng 25 taon ang sentensya ni Frank dahil sa pagtakas at pangingidnap, at hindi siya madadalaw ni Adele sapagkat siya ay nasa maximum security. Muli nabaon ang misis sa depresyon, at kalaunan ay ibinigay na niya ang kustodiya ni Henry sa kanyang dating asawa. Sa kanyang junior year ay nagamit ni Henry ang lahat ng itinuro sa kanya ni Frank, tulad ng pag-aayos ng kotse, paglalaro ng baseball, at pagluluto ng pie para sa kanyang ina. Makalipas ang ilang taon ay nagtayo siya ng sarili niyang panaderya na ang specialty ay ang handmade pie na itinuro sa kanya ni Frank. Isang araw ay nakatanggap siya ng liham mula sa pugante. Nakita ni Frank ang panaderya ni Henry sa isang magazine at ipinagmamalaki niya ang narating nito. Binanggit din ni Frank na malapit na siyang makalaya at ipinangako niya na kung makakalabas na siya ay hindi na muling malulungkot si Adele. Sa kanyang paglaya ay sinundo siya ni Adele at sa wakas ay nagkasama ng muli ang dalawa matapos ang ilang taon na pagkakawalay. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.